O ano bang nangyari sa Instagram account ni Gretchen Barreto? Kahit flat-chested, itong si Julia Barreto, pinagmamalaki niya yan. Si Jody Santa Maria ba yung tinutukoy ni Miss Claudine Barreto na hindi magandang influence kay Raymart Santiago? Nalaban ba naman yan si Raymart kung walang ibigay siya yan? Dati parang may business si Raymart. Sa galit daw ni Claudine, we really cannot please everybody. So please! Hello mga kapi! Dito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito, si Ate Brenna! At ito naman po si Papa O. Niya. Ano pa nga ba? Ang lagi yung inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! Ay, nakakaloka. Oo nga. O ano bang nangyari sa Instagram account ni Gretchen Barreto? Ano na mahanap? Oo nga, wala na. Ano nangyari? Oo. Diba na una na-hack? Oo. Hindi na naibalik. Tapos, gumawa siya ng bago. Yung @Gretchen_Barreto. Oo, nawala. Ano nangyari? Baka in-archive muna or baka naman nagpahinga muna si Gretchen. So, dini-activate niya muna. Bakit? Diyos ko, oo. Ano kaya nangyari? Na hindi na balita ito eh. Oo nga. Asan na po kaya siya? Oo. Hindi, baka naman gusto lamang manahimik ni Gretchen para at peace siya ngayon. Kung ano man ang kanyang pinagkakaabalahan. So, ibigay natin sa kanya yun. Pero, nami-miss ko kasi yung post ni Gretchen. Oo. Yung mga pagka-social niya, di ba? Yung mga OOTD. OOTD niya. Yan. Wala lang, naninibago lang ako. Oo. Anyway. Bakla-bakla po na. Oo, di ba? O anyway, ayun na nga. So, ang dami pa rin umuurirat sa amin kay Daniel, kay Catherine, at kay Blythe o kay Andrea Brillantes. Oo. At wala pa raw pahayag yung tatlo. Oo. Tungkol sa isyong hiwalayan. Oo. Si Daniel, nakita natin ng kanyang post, lumalakad siya sa isang parang ibang bansa ito. Pero baka naman ito ay late post. Mga throwback tawag ni Jex. Oo. Si Catherine naman, ay nakita natin yung video ni Ann Curtis, no? Yes, nandun kasama si siya. Catherine. Oo. Saka si Sarah Geronimo at saka si Alvin Richards. Oo, ito yung, no? ito yung sa online shopping yata. Oo. Ayan. Tapos si Blythe naman nakita natin kasama ang kanyang mga friends sa Hong Kong. Kasi Hong Kong Disneyland yun. Oo. Grupo sila. So happy naman pala sila together. At eto na nga, alam na ng publiko yung pag-unfollow ni Andrea sa IG account ni Catherine. So ano kaya ang ibig sabihin nito? Sana hindi naman totoo na si Andre ang cause kung totoo mang wala na ang Katniel. Ang iniintay ng mga tao ay ang pag-amin, pagde-deny o ang kumpirmasyon mula sa tatlo. Wala pa ho silang pahayag. Magpapahayag naman ba, kuya? Ayun ang ating iintayin. Ito nga hindi nagpapahayag pero alam natin na napakaayos at nakakakilig ang kanilang relasyon. Sino? Si Coco Jewel. Ay, nakakakilig at saka nakakasana all yung trip nila ngayon sa Europe na. Oo. Kasama yung ibang Dreamscape staff. Siyempre, andyan din si Cherry Pie Picache. Kasama si Mio, yung anak. Si Biboy Arboleda, yung kanilang manager. Oo, di ba? Ito naman yung mga personalidad na parang hiningi nila sa publiko yung kanilang privacy. Na kapag tinatanong, parang kailangan pa ba sagutin niya, what you see is what you get. Yun lang yung sasabi. So, yun, yung maayos naman ang relasyon ni Julia at ni Coco. Ngayon nakakatawa na yung very open na sila, no? Kasi talagang magka-holding hands, magka-yakap, magka-akbay. Correct. Siyempre, kuya, may anak naman kasi sila. Meron ba? Sa susunod naman natin, speaking of Julia, hindi naman na talaga yung sinabi niya. Kung ano kasi ito sinasabi ni Rene. Speaking of Julia, sunod si Julia Barreto. Ay talagang jump na tayo. Dined na muna. Ako I always believe na kung hinihingi nila yung privacy, bigay natin. Kaya huwag kang mahadera, Mrena. Hindi ka maigigil sa Batang Quiapo. Oo.
Diba? At saka, biro mo, sa takdang panahon, nakita natin yung matagal nang tinatanong kung sila ba. Malay mo, yung sinasabi ni Morena, sa takdang panahon din, di ba? Diba? Malaman natin. Okay. So, ito na nga. Mabalik tayo dun sa, and speaking of Julia. Si Julia Barreto. Oy, nakita mo ba? Loy, yung kanyang latest pictorial, no? Sa isang liquor brand. Kakaloka, no? Ay, Diyos ko, apaka-sexy, no? Parang bote ng soft drink na ganyan. Diba? Ay, nakakaloka. Pinalakpan ko nga habang tingnan ko. Grabe, ang ganda ng katawan ni Julia. Aminin mo, nag-zoom in ka? Oo, ginanong ko. Nag-zoom in talaga ako. Apaka-sexy eh. Diba? Oo, kuya. Flat-chested lang siya, no? Parang hindi naman doon. Ito si Morena. Nakakaba yung mga pinagsasasabi. Kailan yung huli mo rito, Brenda? Mali ba ako? Ha? Mali ba ako? Ha? On with the next. Ha? Ang bilis ng mga balita natin ngayon, ha? Mabilis. Tuwing nasal na si Morena, shift. Next topic. Oo, nakakaloka to si Morena. Basta na ano lang natin. Alam mo, wala namang ano yan In fairness, kahit flat-chested, itong si Julia Barreto, hindi, pinagmamalaki niya yan. Diyos ko. At saka hindi na issue ngayon kung flat-chested yung babae. No? Kasi nairarampa nila yan eh. Model-model na sila ang mga model na, hindi naman lahat 36 ang bust. Oo, diba? Ang importante, maganda si Julia Barreto. Sexy si Julia Barreto. Ganyan yun. Diba? Kuya, hindi ko nga ma-imagine eh. Na ano? Na syempre, kuya, di ba ang sex ni Julia? Oo. Si Gerald, malaman, maskulado. Oo. Anong connect? Di ba kuya, pag magkasama silang dalawa, Ano? wala kuya, na-imagine ko lang naman. So, ano nga connect? Wala kuya, wala. Wala kuya, never mind. Ang gulo rin ng Mirana minsan. Sasampalin ko to eh. Ginugulo mo yung usapan. Oo. Uy, Nay, pero importante na just sa ginawa niyang pagpapasexy na aprobado at supportado siya ni Gerald at saka ng family niya, di ba? Oo, di ba? Di ba? Napaka-importante, no? At least walang issue. Oo. Tsaka sila pa rin, very much on. Ay, oo naman. Pero Nay, I'm sure proud na proud din si Julia Barreto kay Leon. Guerrero, Mamaloy. Gaga, Leon Barreto. Ginawan Lito Labay. Bakit nga ba proud si Julia? Kasi nga, di ba? Itong si Leon ay namamayagpag sa kanyang studies. Napasok sa president's list at saka sa dean's list ng school nila. Anong course ba niya? Yung marketing and communication. Wow. Saan ito? Sa University of Asia and the Pacific lang naman. Ay, sosyal. Di ba? Ang pakabongga. Mahal doon, kuya. Sino nagpapaaral sa kanya? Mahal nga ang tuition fee doon. I'm sure may pera naman yun. Tsaka si Julia siguro. Baka tulong-tulong sila na, Oo. Kasi meron akong nabasang comment sa Fashion Police na si malamang daw ay si Julia ang nagpaaral. Kaya lang isang comment na ito, sinabi, yes, paaral siya ni Julia, walang ambag ang tatay. Tapos kung maghabol, akala mo ulirang ama. Ay, may ganun pa? May ganun, Diyos ko. Congratulate na lang. Congratulate na lang natin, ano? Oo, kasi, syempre alam naman natin si Dennis, wala naman din siyang masyado. Diba? At saka, hindi lang naman itong mga anak niya kay Marjorie ang kanyang tinutugunan. Meron din siyang ibang anak pa. Speaking of tinutugunan, Nay, hindi kaya isa na sa mga issue ng mga anak yung pagtugon ng tatay sa mga financial needs nila? Ang alam ko lang, si Dennis, siyempre sa ngayon, alam mo yan, umaagapay pa rin sa buhay. Kumbaga, nangangailangan pa rin ng trabaho para makapagsustento sa iba rin niyang anak para sa sarili niya. Pero nung kalakasan niya, yun ang alam ko at nung nung sila pa ni Marjorie. Dahil di ba si Danny Barreto? Oo, Valdivia rin yan eh. Talaga? Kinupkup ni Dennis yan, ang alam ko Kaya siya, Barreto Valdivia. Teka kuya, bakit Valdivia yung apelido niya? Di ba tatay niya si Kier Legaspi?
Oo. Yun ang alam ko, ha. In-adapt ni Dennis si Danny. Yung kay Kier naman, hindi ko alam. Kasi alam ko may sama rin ng loob si Kier or may sama ng loob si Danny sa tatay niya mismo. Kay Kier, oo. At parang hindi pa rin yata nakaka-penetrate si Kier kay Danny. Oo. Yan ang alam ko. Anyway, kung saan na napunta yung usapan. Oo, diba? Babatiin lang naman natin. Kahit sino yung nagpaaral, ang importante, di ba, may konsuelo. Kasi talagang napakahusay ni Leon Barreto dun sa kanyang pag-aaral. But in fairness, dun sa nababasa natin sa mga comment section ng Fashion Police, binabati naman at kinukongratulate si Marjorie Barreto sa pagpapalaki ng anak. Meron namang mga nagko-comment na sana raw mailapit kay Dennis yung mga anak. Oo, Diyos ko, di ba? Anyway, sa tamang panahon, mangyayari yan. Sana ay malakas pa si Dennis, nakaka-recognize pa siya, at buhay na buhay pa si Dennis bago mangyari yun. Sana soon, malay natin. Oo, Diyos ko, total magpapasko naman na. No? Diyos ko, si Dennis ang pinakamasayang tao kapag binati siya ng kanyang mga anak. Ay, and speaking of Barreto again, Nay. Nalilo kayo mga netizen. Bakit? Sino daw yung naparinggan ni Optimum Star, Miss Claudine Barreto? Doon sa kanyang tinuran. Natanong kasi siya kung meron daw bang posibilidad na maging friends sila ni Raymart. Sabi niyang ganon. Dati. Pero ngayon, doon sa current relationship niya, parang hindi posible. So, tinanong, bakit? Kasi daw, hindi daw magandang influence yung karelasyon ni Raymart ngayon. Sino ba karelasyon ni Raymart? So, hindi ayun na nga, nagtanungan na yung mga tao. Teka. Si Jody Santa Maria ba yung tinutukoy ni Miss Claudine Barreto na current relationship na hindi magandang influence kay Raymart Santiago? Kasi nga, si Jody ang itinuturo nga ng mga tao. Na siyang pinatutungkulan ni Claudine. Tapos nabanggit nga ni Claudine, di ba, na nasa annulment process sila ni Raymart at parang ang inilalakad yata ni Raymart ay ang full custody ng kanyang mga anak. Sabi ni Claudine, 19 na si Sabina, 16 na si Santino. So parang ang pahiwatig ni Claudine, ang tagal-tagal na nito, parang patungo na sa legal age si Santino bago pa matapos itong kanilang kaso. Ba't yun na hinihingi pa ni Raymart Santiago yung full custody? Ganyan nga na teenager na yung mga bata. Yun nga. Siyempre si Raymart lang ang nakakaalam niyan. Although may mga ugong-ugong noon pa. Ugong-ugong to, ha? Oo. Hindi lang sa Pasig ang ugong. Oo. Dito rin. May ugong. Hindi, di ba dati nababalita pa? Matagal na yan, di ba? Matagal naman na silang split. Na si Raymart ay talagang lumalaban. No? Siyempre, pag okasyon ng kanilang anak, andun si Raymart. Nagsasama sila. Pero tuloy pa rin yung kaso. Meron kasi nga nagsabi sa akin, boy. Oo. Na parang si Raymart daw, may hawak ng mga ebidensya. Natural, kuya. Kalaban ba naman yan si Raymart kung walang ebidensya yan? Yun nga. Makinig ka, please. Please. Hindi. Yun nga sinasabi. Parang may mga tagpo daw nung nagsasama pa si Claudine tsaka si Raymart na kesyo. Totoo ba to? Ayan. Dati parang may business si Raymart na mga drone. Tapos yung mga drone na yun, parang meron siyang isang lalagyanan o isang room. Sa galit daw ni Claudine, pinagtatapon ni Claudine yung mga drone sa swimming pool. Ay, hindi nakalipad yung drone? Oo. Nalunod? Oo, hindi nakalangoy. Kasi nga lumilipad siya, hindi siya lumalangoy. Oo, hindi siya nakalangoy. Oo. Siguro sabi ko, alam ko lumilipad to. Pag pinalipad ko sa ere, baka lumipang. Pinalangoy niya. Tingnan natin. Nakalangoy. Ay, nako.
yan lang naman yung usap-usapan dito. Tapos yung isa pa, may matibay daw na ebidensya itong si Raymar. Kaya nag-file for annulment. Siyempre, pag sa annulment, hindi pa, Loy, laging parang hindi fit yung kapartner mo para tumayong magulang. Kaya kinukuha mo yung full custody. Pero sa tingin naman natin, di ba, kung maayos naman ang pagpapalakad ni Claudine sa kanyang mga anak, sa mga anak nila ni Raymar, di ba? Baka eventually, siguro nag-mature na si Claudine, nag-mature na din si Raymar. So, let bygones be bygones. Kaya, feeling ko naman, pwede siyang maayos. What do you mean, Kuya? Magkakabalikan sila ulit? Ay, what do you mean? Ito may ballpen dito. Gusto mo tusukin kita? Lagyan kita ng nunal sa pisngi. Kuya, nagtatanong lang ako. Nakakaloka ka. Oo. Anyway, kung ano man yung matibay na ebidensya na hawak, di umano ni Raymar. Kuya, sabihin mo na kasi. Ibibigay mo siya. Ay, ano ba yun, Nay? Sabi ko nga kung ano man, so hindi ko alam. Mamatay, Kuya? May naririnig-rinig ako. Pero alam mo, hindi. Sa totoo lang, honestly, gusto ko silang magkaayos. Ayan ka na naman, Kuya. Magkaayos na naman, ha? Gusto mo magkagulo sila. Hindi naman. Nakakaloka ka. Pag nagkagulo sila, ikaw gigirahin nila sa Pasay. Wala, Kuya. Gusto mo? Pero Naya, I mean kasi diba recently rin na na viral itong si Miss Claudine Barreto dahil nga tungkol din sa mga anak. Diba yung naghanap siya ng sekretarya at saka parang schedule manager na live-in sa bahay nila. Kasi nga, diba sabi niya ganun, kasi kailangan ko ng katulong mag-aalaga sa mga anak ko, mag-ayos ng schedule nila, ng mga kailangan sa bahay. Sinagot niya yung isang yung isang netizen. Na sinabi, naghihirap ka na pa. Sinagot ni Claudine yan. Ayan. Ano sabi niya? Sabi niya, kung naghahanap ng ng sekretarya, naghihirap na. Pero di ba, kung naghahanap ka ng sekretarya, mas alta ka nun. Di ba? Wow! May secretary, tsaka may schedule manager. Minsan may malang tong mga, yung mga commenters na ito eh. Di ba? Oo, hindi. Diyos ko, kahit naman sa amin dito sa YouTube, Diyos ko, hindi mo talaga may iwasan. Hindi lahat talaga isa direksyon ng utak. May mga sablay din. Oo. Yung iba nga sinasabi, sablay din kami. Ano magagawa namin? Kung para sa kanila, sablay kami. At sa iba ay hindi. We really cannot please everybody. So, please! Anyway, yun lang ang hiling ko. Sana magkaayos si Claudine at si Raymar. Kahit para na lang sa mga bata. Kahit hindi na sila ang ending. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po na nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe na po! At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po nakapost yung akin pong birthday pictorial sa napakagandang Highland Valley Resort. Wow! Thank you very much, Tita Gen, at ang Highland Valley staff. Naku, maraming salamat po sa pag-asikasa sa amin. Thank you very much din kay Dean Orias. Yes, Nay. At syempre kay Renan Pacson. At syempre kay Christopher Monar. Yan, para dun sa mga ginagamit nila sa akin ng mga creations nila. Ang gaganda po ng mga creations nila, panoorin niyo po dun sa vlog ko. Syempre, ang kumuha dyan ng photographer ko, si Randy Capinpin, the fashion photographer. At ang nagpaganda po sa akin, the one, the only, ang exclusive, wow, exclusive, na glam team ng ating pong showbiz update, si Martina Sabusa, at saka si Dechay Halili for the hair na. Ayan, Thank you so much. I love you. At saka sana po, hiniling ko lang po na pa-birthday sa inyo. I-follow nyo lang po ako sa Instagram at saka po sa Facebook page ko na Mama Loy. Maraming salamat po. Tuto pa rin nila yan, Loy, no? Thank you po. Kasi ibabawas nila yung kay Mrena. Ay, thank you po. Ito na, Mrena. Yes, papalo naman po ng aking FB page. Ate Mrena po, M-R-E-N-A. May 1,000 followers na ba?
Wala pa rin kuya. Kaya sabi ko, May follow nyo naman po. Oo. Anyway, ayan, syempre ang aking panayam pa rin kay Kyla Estrada. Oo. Na, in 2 days, saka 1 million plus na. Wow! Oo. At, ito nang susunod. Oo. Ang aking panayam naman sa magkaibigan, kung paano tumakbo ang kanilang friendship, nagkatampuhan ba sila, nagkagalit, or whatever, nagkasilosan, at serious pa kay Ate V. Ang panayam ko sa mga bida ng In His Mother's Eyes na showing na sa November 29 kay Miss Maricel Soriano at Roderick Paulate. Aba! Ang mahaderang ito? At sa tapat pa namin tumira. Hay nako! At dito pa rin sumunod sa akin itong mukhang puwet na pangit na ito. Kung mukhang puwet ako, ikaw naman ang utot ko! Check! Mother! Ano na naman yan? Nako, meron ditong sunog. Ang nakikita ko, para siyang sunog. Hindi na ako eh. Palaki ng palaki eh. Ako si Inday. Hinday sa balitaw. Hoy! Pasalamat ka at hindi ako kumakanta. Mabuti naman at hindi ka kumakanta dahil kumakanta ka siguradong masakit na ang ulo ko ngayon. May migraine na ako. Aba, ang bruhang ito. Gusto yata masaktan. Aba, wala ka pang kadala-dala. Si Kuya Dick at si Ate V, close din eh. May panahon din na nagtampuhan kay ni Ate V. Aminin ko, nasaktan din ako. And then, nabalitaan na lang namin. Sa Araneta Coliseum, ibinalot ka sa box. Binuha ko eh. So, hindi na kayo nagdalawang isip nung makarating sa inyo, si Mary pala ang kasama ko. Si Dick pala kasama ko. Ako, aminin ko ha, parang hesitant ako. Ang tagal, tapos pagsasamahin mo kami ng ganun lang. Piling mo sikat na sikat ka na. Hoy, gusto kong matukan. Ayan! November 29 na po yan. Kasama po ako dyan. Yes, manood po tayong lahat. Siyempre, pinagbibidahan din yan ni L.A. Santos. Ni Edison De Dios. Kasama rin dyan si Ina Evans, si Bong Gonzales, si Rain, at si Ruby Ruiz, at si Myla Bonilla. Si Vibery. Si Vibery, oo. At directed by FM Reyes, ang nag-direct ng Linlang. Kaya nakakasiguro po kayo na dekalidad itong pelikulang ito. Correct, oo. At syempre pa, ang Diohana Boracay Beach Resort, hindi ka nagpunta doon para sa birthday pictorial mo. Maganda din doon. Ang dami kasi na isakay pa ng aeroplano. Correct, sa Boracay yan. Kung nagbabala kayo mag-Boracay, dyan na kayo magstay sa Diohana Boracay Beach Resort sa Station 3. Ayan na. Sa ohana.com, dyan kayo mag-book mismo. Napakaganda dyan. Diyos ko, hindi na kayo lalabas. Hindi na kayo lalayo. Diba? Thank you so much, Ohana! Yeah! Ay, kuya, wait lang! May nakalimutan ka. Ano yun? Wait lang, kuya. Wait lang. Wait lang. Ano ba yun? Oh my God! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lloyda! Thank you so much, guys! Ayan, siyempre yung regalo sa'yo ng icing. Thank you so much, Icings! Ang bongga naman ng cake. Masasarap ang cake sa icings. Happy birthday, Mama Lo. Yay! Ayan po. Thank you so much, Icings. Thank you, Nay. Diba? Na-surprise ka ba? Ang tahimik kasi meron tayong tatlo lang dito. Di ba wala yung mga bakla? Tapos sabi kong ganun, minsan talaga sa silence, mas mas may, pag may peace, di ba? Mas, so sabi ko, okay na, basta andito ka, Nay. Na-surprise si Lloyd. Yeah. Kaya hindi masyado effective yung acting mo. Ano ka, OGD acting workshop ka. Totoo ba? Di mo may sinabing level 10. Saka di mo kasi ako pinalo, parang ni level 10 ko. Happy birthday, Lloyd. Ay! Thank you so much! Oh my God! Ano to? Hindi ko ito in-expect! Oh my God! Level 20.
Yes, syempre, ang ating number 1 na wish po, good health. Yan, and right hand. Hindi naman yun na. Hindi, ako talaga sabi ko na, everyday naman na we are beyond grateful. Sobrang lagi tayo nagpapasalamat kay Papa God para sa lahat ng blessing, para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga tao na ginawa din yung channel ng blessing niya. Tsaka yun nga, sana bigyan po tayo ng malakas na pangatawan, ng malusog na katawan na, di ba? Yun ang best na wealth. Pero maganda rin na may wealth na para maging channel din tayo ng blessing para makatulong tayo palalo sa iba, di ba? And syempre, happiness and peace of mind para laging happy at hayahayang buhay, di ba? Correct. At syempre, ang number 1 kong wish, sana po, long life, hindi lang po para sa akin, para sa mami at daddy ko. Para lalo po pa pong maparamdam sa kanila, o maparamdam sa kanila, mabalik sa kanila yung lahat po ng magandang naibigay nila sa akin. Correct. Mabuting anak si Loy. Nakasalamat po. Mabuting kapatid at mabuting tita. Thank you po, yes. At higit sa lahat, mabuting kaibigan. Thank you. I love you. Hindi, naiyak ako. Huwag ka maiyak. Ako nangangawit dito. Ayan. Kanina pa. Sabi ko, ba't naiyak ako ni nanay? Hindi kasi nga para kitang-kita. Okay. Ayan. Yun na. Blow mo ng candle. Thank you, Lord. Thank you, Papa God, for the beautiful and happy life. And many more years to come. Gaya na sabi ni nanay, hanggang 100 years old. Correct. Kaya yan. Kasama ka mga mahal ka sa buhay. Joshua, Martha, Marvin, I love you. Mommy, Daddy, I love you. Yay! Ayan. Siyempre na magpasalamat tayo sa lahat ng ating mga subscribers. Thank you po sa inyo, sa inyong lahat. Na hindi bumibitaw. Yes po. Patuloy na tumatangkilik sa atin. Yes, at higit sa lahat, patuloy na nagmamahal sa amin. And speaking of birthday na, 3 years old na tayo! November 20 ba tayo? Ayun, sincelebrate natin November 20. Pero nang sinek ko kasi na, alam mo ba, ang unang-una pala nating post is 9/11, September 11. O yung pukersya pa lang natin na ginagawa. Pero yung naging audio shows update na ganito na yung format natin, November 20 nga na. Ayan. Happy birthday, Loy. At thank you, Nay. More birthdays to come. I love you po. I love you po lahat. I love you, Nanay, so much. Alam mo yan. Ayan. Wala si Jex at wala si Josa. Oo nga buti na lang kasi baka napag-Gcash ako. Ako yung may birthday. Ako yung mag-Gcash. Dahil yan, hindi mo na kita hihipuan. Ha? Dahil birthday mo naman. Sa harap naman. Wala! Nagaganyan ka na. At ano pa nga ba ang lagi? Hindi ba? At ito po si Ojo Diaz. Ating pumulihan niya yung likod. Papa ko si Ojo Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na!